Good morning, ka-Coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. May mga nagme-message sa atin, may mga nag-comment sa ating videos at tinatanong nila kung totoo bang sinugod sa ospital si Pangulong Bongbong Marcos. Actually, maraming nagwo-worry. Siyempre, presidente natin yan. Concerned sila sa kalusugan ng presidente. Kasi ba naman, itong Maharlika nagpapakalat ng fake news. Ayan o. Ay, nasugod na naman. Ito. Sige, mamaya ka na magdaldal dyan. Pinakalat na naman nila na si PBBM sinugod daw sa ospital at emergency. Bakit kayo excited? Bakit gusto ninyo magkasakit ang presidente? Bakit gusto niyo mawala ang presidente? Dahil si Sara ang papalit. O ba, masyado kayong excited? Maghintay kayo sa 2028. Kung manalo kayo sa 2028, ayan, sa inyo na ang Malacanang. Itong si Maharlika, puro fake news. Natatandaan ninyo na si PBBM gumagamit daw ng pulburon? Sila din yan. Grupo din nila yan. Nila Harry Roque, nila Maharlika. Sila din yung nagpakalat. Ang ipinagtataka natin, may mga Pilipino tayong nabubudol nitong tao na to. Yung grupo nila Maharlika. O, tingnan mo. Pakinggan natin ka-Coffee yung video niya. Hindi pa pala siya sigurado. May disclaimer pa siya na hindi sigurado. Pero pinakalat niya na. Anong intensyon? Para ipagdasal ng mga tao na mamatay ang presidente, na magkasakit ang presidente? Definitely malinaw ang inyong intensyon. Matanggal siya dyan sa palasyo. At iupo ninyo si Sara Duterte. Pakinggan natin ka-Coffee, yung pinapakalat nilang fake news. Nakakatawa dahil ang lakas-lakas ni PBBM sa kampanya ng alyansa, dyan po sa Rizal, dyan po sa Antipolo, napakalakas sa presidente. Tapos sasabihin nila, namamaga daw po yung mukha ng presidente. Signs na mayroong sakit at na-over-D daw po yan sa ipinagbabawal na gamot. Oy, kaka-fake news ninyo. Sige, pakinggan natin ka-Coffee itong sinasabi ni Maharlika. Ito, breaking news. Breaking news. Allegedly, hindi pa ito wait lang. Kaya malayo si Maharlika sa mga broadcast journalist, sa mga reporter. Kasi tinan mo, breaking news niya na yan. News, ibig sabihin balita. Oh, bagong balita, breaking news. Tapos allegedly agad yung bumungad. Talaga nga naman, oo. Nililiwanag ko. Ito, breaking news. Allegedly, hindi pa to confirm, nililiwanag ko, sabihin naman nila fake news ito, hindi pa to confirm, so baka may gustong mag-confirm nito na balita, na may na-receive kasi sa ako na tatlong tao na nag-text, isa sa Malacanang, yung dating, nandoon sa loob, then yung dalawa na nagtrabaho din kay Bangag, allegedly, si Bangag ay isinugod sa hospital. So gaano katotoo na Bangag dahil sa kidney problem mo ay sinugod ka sa ospital. Kasi a few days ago ay puffy yung mukha mo Para hinahabol ka ng hininga, nag-iingalo ka. Ang wish ka ng mga ibon dito ay sana ma-overtake ka daw. May mga ibon, bumulong. Teka. Mamaya natin ituloy yan. Breaking news, ibig sabihin balita. Tapos, allegedly, hindi siya sigurado. Na-over-D daw. Fluffy daw yung mukha. Ano ba talaga, ma'am? At hiling daw ng mga ibon, ewan ko kung sino yung mga ibon, mga siguro kasamahan niya dyan, ang hiling daw, ma-over-D daw itong si PBBM. At isinugod niya raw ito sa ospital. Fake news pa rin yan, ka-Coffee. Kahit nagsabi ka pa na hindi pa ito confirm. Ang fake news, tingnan mo ha, kaunting lecture tayo. May tatlong klase yan. Misinformation, disinformation, at malinformation. Ang malinformation, which is itong forma na ginagawa ni Maharlika, malinformation yan. Posible na totoo yung impormasyon, pero yung intention niya ay sirain yung tao. Nagigets nyo ako, ka-Coffee? As compared sa misinformation, disinformation, depende sa intention. Yung iba sinasadya, yung iba hindi sinasadya. Ito, posibleng totoo yung impormasyon na I don't think may mali kung sinugod man sa ospital. Bakit? Hindi ba nasusugod sa ospital ang tao? Ang tanong dyan, kung hindi niya na kayang i-perform yung kanyang function bilang presidente. Kasi kung hindi na, kabay dapat umalis siya dyan sa pwesto. Ang lakas-lakas ng presidente. O saan na naman ang galing tong fake news si Maharlika? Ang lakas-lakas ng presidente. O, tinignan natin, ka-Coffee. Kampanya ng alyansa. Mamaya ka na, Maharlika. Balikan ka namin. Papakita ko lang sa kanila si PBBM. Nagwe-wish sila na ma-overdose daw itong si PBBM. Bago pa yung event ng alyansa, may event pa, ka-Coffee.
dyan sa Quezon Provincial Capitol Grounds, dyan sa Lucena City. Oh, zoom out ko ha. Mukha bang may sakit ang presidente? Ang lakas-lakas ng presidente dyan, mukha ba siyang may sakit dyan? O tapos sasabihin niya, naghihingalo na ang presidente. May naghihingalo ba na nakakatayo ng ganyan? Dahil sa kidney problem daw? Yan ba ang naghihingalo? May naghihingalo ba na nakangiti? Saan ka nakakita na naghihingalo na ganyan ang reaksyon ng presidente? Maharlika. O yung mga DDS naman, paniwalang paniwala. O may kidney problem daw ang presidente. Bakit kumakain pa siya? Di ba dapat sensitive yung kalusugan mo niyan? Hindi ka kakain ng kung ano-ano. Ano tong kinakain niya? O longganisa? Di ba dapat hindi siya kakain yan kung may sakit siya? At alam niya na hindi siya dapat kumain yan. Bakit kakain ng presidente? Kung totoong naghihingalo yan dahil sa kanyang kidney problem. Oh, ang saya-saya ni presidente dyan. Paano sinugod sa emergency yan? Ganyan kalakas? Isinugod sa emergency? O yan pala yung event na yan. Para maganda nababala itong mga tao na ito eh. Kasi nasasanay ito sa fake news eh. Itong mga tao na ito, kailangan kinokorek din yan eh. Kailangan nababara yan kasi namimihasa itong mga tao na yan, kaka-fake news nila. Sige. Tingnan natin, may resibo naman eh. O, nasa social media, ewan ko lang siguro, baka tulog pa sila dyan dahil nandiyan sila sa The Hague. President Ferdinand Marcos Jr. together with Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. and Quezon Provincial Governor Angelina Tan leads the Filipino Food Month 2025 nationwide kick-off celebration at the Quezon Provincial Capitol Grounds in Lucena City on Friday. Anong araw ngayon? Today is Friday. Biyernes. Ano to? Late upload? Maharlika, late upload ito. The event themed Sarap ng Pagkaing Pilipino, Yaman ng Ating Kasaysayan, Kultura at Pagkatao focuses on the importance of local agricultural products in Filipino cuisines and aims to strengthen partnership between the public and private sector. Base po sa balitang ito ng Philippine Star. Yan ba yung naghihingalo? Maharlika? O, meron pang isa, ka-coffee. O, may event ang Alyansa. Pwede nyong i-check yan. O, sige, punta tayo sa page ng Alyansa. Alyansa para sa Bagong Pilipinas. May speech ang presidente. O. 3 hours ago, may speech ang presidente. Pinakinggan ko yung speech ng presidente. Solusyon niya. Dahil marami siyang nakukuha ang pondo dahil yung malalaking negosyo po, malaking korporasyon, nandun lang sa Makati. Ginamit po niya upang hindi lamang pag-develop ng lungsod ng Makati. Ngunit kung pupunta po kayo ng Makati, kung tiga Makati po kayo, napakaswerte po ninyo dahil lahat po ng benepisyo ay binibigay ng lungsod. Lahat po ng benepisyo binibigay sa matatanda, binibigay sa mga bata, binibigay sa mga may sakit. Yan po ang trabaho ng ating puting Mayor Abby Binay ng Makati. Oh, ganyan may sakit? Very energetic sa entrance pa lang niya, sa pangbungad niya at sa kabuuan ng kanyang statement. Malinaw magsalita, malakas ang energy, malakas ang boses. Yan ba yung naghihingalo? Maharlika. O, tigil na kayo sa kaka-fake news nyo. Ang lakas-lakas ng presidente. Ang masaklak din naman, may mga kababayan tayo na bubudol, napapaniwala. Yung iba naman natin mga loyalista, yung ating mga supporters ni PBBM, syempre nag-aalala din sila, baka totoo nga. Again, para sa akin, walang masama kung totoo man yan na madala sa ospital. As long as hindi ganoon delikado at kaya niya pang i-perform ang kanyang function bilang isang presidente. Paano kung simpleng sakit lang yan, simpleng sakit ng tiyan, o kung ano mang sakit yan at hindi ganyang kalala? Masama ba siyang isugod sa ospital? Masama kasi ang intensyon nitong grupo nila Maharlika na kahit simpleng bagay, ordinaryong bagay, palalakihin nila at gagawan nila ng fake news ng kung ano-ano para mapasama ang tingin sa gobyernong ito. Tingnan mo naman yung mukhang yan. Oh, diba? I wish nila. Diba? Palangga. Diba nga? Diyan na pa. Dami na note sa'yo palangga. Tinalbugan mo ako Gusto mo ako sa pawa ng kalindog ko. Pero ang ganda ko dyan. So, carry lang. Basta sa bunga nga no? Bangag. Ang ganda ko dyan. Wait lang. I-call out ko lang. Tama ba na tawagin mo ang presidente ng bangag? Wala kang respeto.
Anong klaseng tao ka? Gawin mo sa ibang presidente yan. Gawin mo sa ibang heads of state yan. Tawagin mo na bangag yung presidente. Arestuhin ka. Hulihin ka. Nagkataon lang na maluwag lang itong Pilipinas. Mabait lang itong administrasyon na ito. At hindi kayo ginagantihan. Pero unacceptable itong ginagawa nilang pambabasto sa presidente. Kinakasanayan nila yung ganyang ugali nang walang respeto sa kung sino ang nakaupo. Kaya pati mga supporters nila, ganun din ang ginagawa. Pinapamarisan itong mga tao na ito, babastusin din ang presidente. O ano nangyari? Halimbawa dyan sa Qatar, anong ginawa niyan? Pinamarisan sila, Maharlika, ginaya sila ng mga OFW, nagkilos protesta. Sino din ang tumulong sa kanila? Si PBBM din ang tumulong sa kanila. Si PBBM ang nag-utos agad-agad sa DMW. Makipagtulungan kayo sa DFA at bigyan ng assistance yung mga kababayan natin dyan sa Qatar na nakulong. Nakalaya. Yung mga tao, the same person na nambabasto sa presidente, tinulungan ng presidente. I hope nare-realize niyo yan. Kung may mga DDS na nakikinig sa atin, huwag niyong gagayahin yung ganitong ugali ng mga DDS. Dapat may mga ganon. Malilipat na ako dyan. Anyway, so yun nga mga kababayan, allegedly si Bangag ay isinugod na naman sa ospital. Eh di naman imposible yan. Kasi nga pag nag-a-addict ka, any moment pwede kang ma-OVD. Katulad nung mga nakaraan, ng mga pangyayari, di ba? At sa mga kaibigan nila, and allegedly yung kanilang entourage dito ay na-OVD rin. So, pag mga ganong klaseng, ganong... Halatang sinungaling si Maharlika eh. Halatang nagsisinungaling siya eh. Tingnan mo yung mga terms niya. Nagtatago siya doon sa term na allegedly. Hindi siya sigurado. Hinala lang. Hinala lang. Pero yung hinala na yan na sinasabi nila, yung mga DDS, pinaniniwalaan yan na sa truth. Bilang totoo. Ganyan ang mga DDS na hinala lang. Allegedly, ulit ng ulit sa allegedly. Yun nga lang, ang mga followers nga pinaniniwalaan na totoo yung sinasabi ng tao na ito. At dapat itama itong tao na to dahil maraming nabubudol. Galawan na nag-addictus, talaga namang magkakaroon ka ng problem sa buhay mo. So yun nga, allegedly si Bangag ay nasugod na naman sa ospital. Napag-usapan nga namin, alam mo, kung mategi si Bangag, for sure tatago nila yan. Let's say for example, kung mategi si Bangag, kunyari, bigla siyang hindi na makahinga, tapos for sure tatago nila yan, di ba? Baka saksakan ng forma. Para nasaksakan, tapos itatago nila, kunwari nasa bakasyon, But, yung mga puting ahas ko, please confirm kung saan ospital, kung nasugod ba siya, let me know. Pero again ang sinasabi ko dito sa inyo, may nakarating sa akin information. 3 tao. So, totoo ba? Kasi sinungaling naman yung Malacanang. Kailan ba nagsasabi na totoo to? Ito. Grabe! Ito, break. Sinungaling daw ang Malacanang. Madam, ikaw din ay sinungaling ka rin eh. May post siya, may ospital kung saan sinugod. Kaka-fake news itong tao na to. Text from Puting Ahas kahapon. Post niya 1 hour ago. Bangag rush to San Agustin Hospital emergency just now. Just now ha, PCO. Totoo ba? Oh well, fake news peddlers nga pala ang mga julul. Sabi ni Maharlika. Coming from a fake news lady. Coming from a producer of fake news. Sino maniniwala sa inyo? Mga DDS lang. Kayo lang din ang naniniwala. Diba? Siya ka-coffee, sige, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang, baka di pa kayo naka-like and follow sa ating Facebook page. Please like and follow yung mga nasa YouTube, click lang po ng subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating bagong upload. I will see you in my next video, ka-coffee. Bye-bye!